Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga iskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon, huling araw para po sa linggong ito bago natin po salubungin at ipagdiwang ang kapistahan ng Kristong Hari o Christ the King. Kaya muli atin pong balikan ang ilan sa mga magagandang mga salita na atin pong narinig sa buong linggong ito. Nung Lunes, sinabi po ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Na pinapaalala sa atin kung gusto natin gumaling, kung gusto nating mabago ang ating buhay, dagdagan mo yung effort. Kasi dito, yung kwento tungkol sa isang bulag no, na sumisigaw at sa kabila ng napakaraming tao, narinig ni Jesus ang kanyang sigaw dahil ito ay may taglay na pananalig. Kaya gumaling siya at tumunod kay Jesus at naglingkod. Nung Martes, ang sabi naman ni Jesus, no, dahil ito naman ay tungkol sa kwento ni Zaccheo, isang maniningil ng buwis, at siya'y umakyat ng puno upang makita si Jesus, pero siya po ang nakita rin ni Jesus. At siya po ay pinababa. No? Sabi ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy sa buhay mo. At sa pagpatuloy ni Zaccheo no, sa kanyang bahay, doon nagsimula ang pagbabago. Totoo naman po, no? Ang pagbabago ay hindi mo pwedeng maidikta sa isang tao. Kahit anong gawin natin, hindi natin mababago, mapipilit ang isang taong baguhin ang kanyang sarili
tanging siya lamang. Lalo tigit, mangyayari ito kung kikilalanin at tatanggapin si Jesus sa buhay. Doon, makakaya natin baguhin ang mga dapat nating baguhin. Nung Miyerkules, sabi naman ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Hindi tayo tumitigil, hindi tayo pwedeng makampante na mayroon na ngayon, kundi pinag-iibayo pa natin, ini-improve pa natin ang kung ano ang ibinigay at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat ay nakatanggap, lahat ay pinagkatiwala ang pangasiwaan, ang ari-arian ng ating pong Panginoon. Nung Huwebes, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ito yung sandali na kung saan bago pumasok sa Jesus sa Jerusalem, natanaw na niya ito at kanyang tinangisan. Kahapon, Biyernes, pinaalala ni Jesus, sabi nga nung pumasok siya sa loob ng templo at nakita niya ang napakaraming nagtitinda at ito ay kanyang ipinagtabuyan at pinaalala sa lahat na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. At ngayon, sa araw na ito, narinig natin yung pahayag na bahagi ng sagot ni Jesus doon sa katanungan ng isang Saduceo tungkol sa pagkabuhay. Medyo overacting, exaggerated yung paggamit ng halimbawa nitong Saduceong ito na tungkol din naman sa mga bagay na hindi nila pinaniniwalaan tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus sa kanya, sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Ang sinasabi lang din sa atin, lahat ay may katapusan. Sa unang pagbasa, nagtatapos na ang kwento ng pagpapahirap nitong si Haring Antioco sa bayang Israel. Hindi na siya nagwawagi, kahit ano pang gawin niya, wala nang nagagawa ang kanyang kapangyarihan. Ganun din sa ating ebanghelyo ngayon, may katapusan maging ang pag-aasawa. Kaya nga sa mga tinawag para mag-asawa, enjoyin nyo na yan. Ang pag-aasawa, dito lang yan. Kaya nga kapag kinakasal, diba, till death do us part, kamatayan. Pagkatapos niyan, wala na. Bakit ba natin aalalahanin pa kung sino ang magiging asawa pagdating doon sa langit? Ang unang-unang tanong, makakarating ba tayo sa langit dahil sa ating mga pinaggagawa, dahil sa ating mga ugali, dahil sa ating mga ginawang pagkilos? Kinilala ba natin si Jesus nung tayo po ay nabubuhay pa? So, yun pa lang muna hindi pa tayo doon, makakarating ba tayo sa langit? Pagdating sa langit, wala na tayong aalalahanin. Tandaan niyo po ito, Pagdating sa langit, kung tayo po ay karapat-dapat na makarating sa langit, umarap sa ating hari, hindi na tayo mag-asawa, hindi na tayo mag-ina, hindi na tayo magkapatid. Lahat, sabi ni Jesus, para na tayong mga anghel. Na ang tanging kaligayahan natin ay ang makita at mapagmasdan ang Diyos. So, tapos na. Hanggang dito lang. Kaya dito pa lang, pagbutihin mo na. Kung ikaw ay may asawa, pagbutihin mo na mabuti, i-improve ninyo ang inyong relasyon, patamisin ninyo, paligayahin ninyo ang inyong buhay kung kayo ay may asawa.
Huwag niyong gawing miserable ang inyong pagsasama. Kasi baka yan ang maging dahilan na hindi kayo mapunta sa langit. Supposedly, yung pag-aasawa, makatulong sa inyong maging mabuting tao kayo, makatulong sa inyo na tumupad at tuparin ang inyong pangako sa Diyos. Ano po, no? Kung sino man sa inyo, mga may asawa, sa ngayon, no, sana napapag-usapan nyo rin kung nakatulong ba kayo sa isa't isa. Katulong ba? Napabuti ba? Habang may panahon pa, makabawi pa tayo, makabawi pa kayo para mas masaya na magkikita kayo sa langit. Di na bilang mag-asawa, kundi bilang mga anghel. Amen?